Meron daw kasing sinuhulan ng 1 billion pesos ang Miro Systems sa Comelec. At ang tinuturo ay si Comelec Chairman George Garcia. Ang nagpasabog niyan si Marcoleta, si Kong Marcoleta, which actually is quite disappointing actually. Coming from Kong Marcoleta. Mabait din si Kong Marcoleta eh. Saka mahusay yan eh. Nagtataka lang ako bakit biglang he took this direction. Parang medyo malayo. Medyo malayo. So si Kong Marcoleta po unang nagano yan, unang nagpasabog niya. And then sinundan ni former Congressman Erice kahapon. Actually, nung unang sumabog to, nung July 9, nagsalita agad si Commissioner Garcia. Ang sabi agad niya, kung gusto nyo, magsasign ako ng waiver. Pag-aralan nyo, tingnan nyo lahat ng bank accounts ko. May makakalkal kayo dyan na 1 billion. Sabi ni Commissioner Garcia. Nag-react pa doon si Kong Marcoleta. Actually, ngayon ko lang nabasa to. Hindi ko alam na meron pala siyang reaction doon. Oo. May reaction pala siya doon. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na kayo magpadala ng yung mga remittances sa Pilipinas gamit ko ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app, kumuha kayo ng account, ilagay nyo yung bank account details nyo, at pwede na kayo magpadala sa GCash, Cashpay, kapat iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang promo code na Coach Jared sa inyong unang padala, ay makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Sabi ni Kong Marcoleta, Garcia's promise to issue bank secrecy waiver a bluff. Nagjo-joke time lang daw. Nagjo-joke time lang daw si Commissioner Garcia. Sabi niya, Garcia earlier said he would cooperate with possible investigations after Marcoleta said that a Comelec official allegedly received 1 billion from 49 different offshore accounts, including banks in South Korea, where automated election systems provider Miro is based. So, sabi niya, a valid waiver only applies to banks operating in the Philippines. In the case of offshore bank accounts, a court order is required to compel a foreign jurisdiction to look into suspicious accounts. O, di kasuhan. Di ba? Kasuhan na po. Di ba? Kung solid naman po yung evidence natin, kasuhan na po, di ba? Kung Marcoleta. Wala naman problema dun eh. Wala naman nung problema ho dun. Diba? Ang mahirap lang kasi yung gumagawa ng intriga. That being the case, any inquiry on investigation to these reported accounts in foreign banks that are beyond Philippine jurisdiction must require the involvement of the foreign governments and shall be subject to the respective bank secrecy laws and foreign jurisdiction. Ano pong gagawin natin? Diba? Diba? Ano pong gagawin natin? So, para lumalabas ngayon, hindi naman sa paghahano kay Kong Marcoleta. Again, mga Rogero, mabait yan si Kong Marcoleta. Tsaka kaibigan natin yan si Kong. Pero, parang kumuha lang si Kong Marcoleta ng bato na ipupukpok sa sarili niya. Diba? Siya yung nag-expose eh. In-expose niya pati yung offshore accounts. Tapos si Commissioner Garcia naman is open to be investigated. O di imbestigahan niyo ako, go ahead. Imbestigahan niyo ako, investigate me. O go ahead. Tapos biglang kakambyo ang sasabihin, hindi ka naman maiimbestigahan kasi kailangan ng court order. So saan po tayo pupunta, sir? Ano na pupunta natin? Saan po tayo pupunta? Diba? I mean, tayo kasi ibig sabihin, parang, okay, so nagpasabog ka ng isang bagay na hindi mo rin kayang isara. Kasi kailangan masasara mo yan eh. Parang sa ABS-CBN before, kaya bumili mo kay Kong Marcoleta dahil dun sa ABS-CBN. Yung pasabog na sa ABS-CBN before, legit talaga. At saka walang na isasagot sa ABS-CBN doon. Diba? O doon ko tutuusin, hindi pa rin sarado yung sa ABS-CBN. Maraming pa rin issues doon na nakasabit pa rin hanggang ngayon. But anyway, so yun lang po yung yun lang yung
Opinion ko diyan. Kasi nagpasabog ng bagay na hindi niya kayang isara. So paano ngayon natin isasara yan? Kasi ang magsasara nito kung hindi si Kong Marcoleta, si Commissioner Garcia. Kasi ang pwede lang niya sabihin, binigay ko na sa inyo lahat ng kailangan nyo. Nagbigay ako ng waiver, etc. etc. So ano pang kailangan nyo? Isunumitin ko na sa NBI, isunumitin ko na sa AMLAC, etc. etc. Diba? So, yun yung problema ngayon dyan. Ang kwentuhan ngayon, pabor kay Garcia. Kung sa court of public opinion. Actually, meron pang isang update kanina. Nakakatawa nga itong nangyaring ito eh. Ito yung update. Papakinggan natin ha. Si Congressman Erice, bumaliktad. Di ba nung una? Sure na sure siya. Kaya sabi niya, isang chairman ng COMELEC ang tawag dito, may mga bank accounts binigyan daw ng 1 billion pesos. Sa kanila naman 14 bank accounts yung kay Erice. 14 bank accounts. Ngayon, as in ngayong araw na to, si Erice bumaliktad. Sabi niya, hindi si Commissioner Garcia yung sinasabi ko. Ha? Ano nangyayari sa inyo? Baklog. Itinanggi ni dating Caloocan City Representative Edgar Egay Erice na si Commission on Elections sa COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang tinukoy niyang COMELEC official na tumanggap ng perang aabot sa $15 million mula sa South Korea. Sa panayam kay Erice, sinabi nito na wala siyang partikular na binanggit na pangalan kung sino ang nasabing opisyal. Kasama din niya sa sulat ang dokumentong naglalaman ng sensitibong impormasyon na sa paniniwala niya ay dapat tingnan at magkomentaryo si Garcia. Wala. Ang sabi ko, he's the chairman. He's the chairman of COMELEC. His obligation is to investigate this because this is a very serious matter. Pero sa sulat nito kay Chairman Garcia, partikular na binanggit nito ang linyang your banking history and details na tumutukoy kay Garcia. Ay naman kay Garcia, Dinay ni Erice. Sabi niya, hindi, wala akong sinasabing Garcia. Pero dun sa sulat niya, kay George Erwin Garcia, ay commissioner, ang sabi, this document contains sensitive information that I believe warrant your verification and comment. Tapos attached to this letter is a confidential document about your banking history and details. Bakit? Ba't may pagbawi? Kung Erice nga naman. Diyos ko. Grabe to. Confidential document about your banking history. Address kay George Erwin Garcia. Ayun yung sulat, oh. Ayan. Address kay George Erwin Garcia, di ba? Grabe. Grabe kayo. Tuloy natin. maganda sanang mag-issue ng waiver ang sino mang nag-aakusa para pagkasampa naman nila ng kaso. Dalawa pa ako. Sa ngayon, 4 sa 6 na local bank accounts na isinumite ni Erice ang napatunayang peke o hindi umiiral na account. Oy, huli ka, Balbon. Kahapon, Land Bank lang. O ngayon, dumagdag na si Union Bank, si BPI, tsaka si Metrobank. Uy, wala na. Tapos ang boxing dito. Mukhang tapos na rin ang kwento ni Kong Marcoleta. Mukhang tapos na rin ang kwento ni Kong Marcoleta. Mukhang mananahimik na rin siya dito sa issue natin. Kasi, alam niyo mga kotsero, fatal to kay Kong Marcoleta. Alam niyo bakit? Kapag yung mga bank accounts na to, ito rin yung laman ng bank accounts na meron sa yung 49 na sinasabi ni Kong Marcoleta. Wala, tapos ang boxing. Dun. Kailangan pa-verify niya lahat. Yang peke o hindi umiiral na account. Ayon pa kay Commissioner Socorro Inting, bilang isang dating huwes, ang dokumento ni Erice ay hindi tatanggapin sa korte na ebidensya
dahil sa isang nakitang peke ay lalabas na peke na Correct. ang lahat. Fruit of the poisonous tree. False in one thing, false in Right. everything. Kitang-kita na eh. Sinamahan ng mga false accounts. So, ibig sabihin yan, malamang false accounts din yung nakalista doon. So, this puts a cloud of doubt on the integrity of the accusers of the chairman. Oo, mahirap yun. Kapag wala kasi may reasonable doubt ka na eh. Kahit dali mo na sa korte to, dahil doon sa 4 lang yan out of 14, 4 lang yung fake accounts. Wala na, reasonable doubt na yun. Tapos na yun, wala na. Kung sa korte to at si Commissioner Socorro Inting yung yung judge, tapos na. Wala na. Wala na tayong pag-uusapan. Lalo na kung yun lang yung ebidensya nila, yung back statement. Si Kong Marcoleta ba, kailan ka maglalabas ng statement, sir? sayang si Kong Marcoleta. I mean, ano pa nangyari doon? Ba't biglang bumaliktad yun? Ano bang nakakain ni Kong Marcoleta? Dati, okay naman siya. DDS kasi siya, si Kong Marcoleta. Well, it doesn't change us. Mabait si Kong Marcoleta, whether DDS or hindi. And wala akong masasabi sa kanya na I have nothing bad to say about Kong Marcoleta. Yun lang, dito sa sa anggulong to. Parang medyo olat siya dito. Yung si Kong Erice, huwag na natin pag-usapan yan. Hindi naman sitting congressman yan eh. Tsaka never naman naging kakampihan si Erice. Di ba? Never naman naging kakampihan si Erice. So, Keber, di ba? Keber. Wala tayong paki doon kay Erice. Pero kay si Kong Marcoleta, okay naman siya before eh. Nung naghahanap ng senador si BBBM, siya yung unang-una na kinuha niyang senador. Si Kong Marcoleta. Wala pang senador nun sa Uniteam. Actually, wala pang Uniteam nun. Wala pang Uniteam nun. Kaka-PFP lang ni BBBM. Kaka-file lang niya ng Certificate of Candidacy niya. Tapos a few weeks later, as in weeks lang, mabilis. A few weeks later, si Marcoleta yung unang-una niyang kinuhang senador. Si BBBM. So, okay si Kong Marcoleta. As far as, ewan ko lang, ano nangyari ngayon? Ba't kaya? Okay nangyari, no? Baka naghahabol sa PDP. PDP siya, di ba? Ngayon. Baka nagpapabango sa PDP. Sayang naman. Pagaling si Kong Marcoleta, sayang ang skills niya sa PDP. Sir, wag niyo pong ibababa ang inyong yung standards para sa PDP. Parang awa niyo na. Ay, no. Sayang. So, I mean, as far as COMELEC is concerned, mukhang vindicated ang COMELEC. Full support ang COMELEC. Lahat eh. Full support ng COMELEC kay George Garcia. Hindi katulad dati, di ba naalala niyo? Nung panahon ni sino pang commissioner noon? Yung kasama din sa law school ni Duterte. Wala eh, lahat suporta kay Garcia eh. Ano kaya meron, no? Baka okay naman siya. Baka okay siya dun sa COMELEC. And, well, kung full support sa kanya yung COMELEC, edi most probably, effective siya sa trabaho niya. Oo. So, hindi ko alam kung makakaawa ba ako, pero sigurado, vindicated. Vindicated ang COMELEC dito. Lalo na dun sa 4 na fake na bank accounts. Yun lang naman yung panlaban nila dyan, actually. Yun lang naman. Yung panlaban nila dyan, yung kay yung bank accounts.
Kaso nga lang, peke eh. Peke eh. So ngayon, mga kotsero, regardless kung, let's say, 14. Let's say, sa 14 na yon, 4 lang talaga yung peke, sabihin natin. For example lang naman, 4 lang talaga doon yung peke, pero yung 10, totoo. Pero dahil na nakaluan siya ng peke, wala. Hindi mo na pagkakatiwalaan yung dokumento. Madudurog ang kaso mo nun. Wala ka ng laban. Kasi meron ka ng reasonable doubt eh. Di ba? What will make us think na authentic pa yung iba? May 4 ka ng peke. So, kahit hindi mo na i-check yun, okay lang. Kahit hindi mo na i-verify. Kasi may 4 ka ng peke eh. Di ba? Kawawa naman, lalo yung mga nagpasabog, mga kotsero. Kawawa rin yung mga nagpasabog. Napahiya sila ng sobra. Feeling ko, itong si Erice, naghahabol ng easy fame. Kasi, baka tatakbo uli sa 2025, ito, no? Diba? Si si Kong Marcoleta naman. Kaya nagtataka kay Kong Marcoleta, hindi naman niya kailangan gumawa ng ganyang mga publicity stunt. Diba? Hindi niya kailangan gumawa ng mga publicity stunt. Ang weird lang nung publicity stunt niya ngayon. Kasi ganun nga yung ending eh. Parang nagbumukhang ganun ngayon yung sistema na parang publicity stunt lang siya. For the 2025 elections. Hindi, parang ang pangit, di ba? Parang, di ba? Marcoleta ka na eh. Kung Marcoleta ka na tapos nakiano ka pa dyan sa mga ganyang klaseng kwentuhan. Ay, naka. But anyway, ganun talaga. Wala tayong magagawa. It is what it is. So, abangan ang susunod na kabanata. Kasi, kung ang sinabi ni Kong Marcoleta nga na lang to, bluff lang yung sinabi ni Commissioner Garcia, baka mag-iintay tayo ng habla. Malamang sa malamang, may investigasyon siyang gagawin patungkol dyan. We don't know. Let's see. So hanggang dito lang po muna tayo for today's video. Maraming